Unang araw ng kolehiyo ni Eman, excited siyang pumasok sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Isang hakbang na malapit na siyang maging doktor. Isang pangarap na nagsimula sa kanyang pinakamalalim na pinangarap mula pa noong pagkabata. Habang papasok siya sa gate ng unibersidad, ramdam niya ang kaba at kasabikan. Alam niyang mahabang daan pa ang tatahakin niya. Magtitake pa siya ng pre-med course at pagkatapos noon ay dadalhin siya ng kanyang pagsusumikap sa mismong kurso ng medisina. Habang naglalakad si Eman papunta sa kanyang unang klase, sumagi sa isip niya ang mga alaala ng kanyang yumaong ama. Hindi niya makalimutan ang gabing iyon. Isang gabing nagbago ng kanyang buhay at tumulak sa kanya para ituloy ang pangarap maging isang doktor. Naalala niya ang bawat detalye ng mga huling sandali ng kanyang ama. Isang hapon yon, papauwi na sana siya mula sa kanyang part-time na trabaho bilang delivery rider nang biglang tumawag ang kanyang nanay, si Rachel. Ang boses nito'y nanginginig, halos hindi makapagsalita. Eman, anak, tulungan mo ko. Ang tatay mo, hindi siya makahinga. Parang inaatake siya sa puso. Ang mga alaala ng gabing iyon ay bumabalik sa kanya ng mas malinaw. Puno ng sakit at takot ang bawat detalye. Ngunit, hindi niya ito malimutan. Ang tunog ng mga sirena ng ambulansya, ang malamig na sahig ng public hospital at ang mga ilaw sa kisame na walang saysay sa pagdilim ng mga huling oras ng kanyang ama. Ang alaala ng mga sandali bago tuluyang mawala ang pinakamahalagang tao sa buhay niya ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na laban, tulad ng isang pilat na hindi kailanman maghihilom. Naalala niyang tumakbo siya papunta sa ospital noong araw na iyon. Halos hindi niya na maalala kung paano siya nakarating doon. Sa kanyang pagbabalik tanaw, kitang-kita pa rin niya sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang tatay. Mahina, nanginginig at halos hindi na makapagsalita habang hinihingal. Si Eman, sa mga oras na iyon, ay walang magawa kundi ang umupo sa tabi ng kanyang ama. Hawak ang malamig nitong kamay. Ang mga nurse ay abala sa ibang pasyente at walang doktor ang agad na dumating upang tugunan ang sitwasyon ng kanyang ama. "Ma'am, nasaan ang mga doktor?" Tanong ni Eman sa isang nurse na nagdadaan. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Pero sa halip na sagot, isang malungkot na tingin lamang ang iginawad sa kanya. Sila ay nasa isang public hospital, isang lugar na halos sira-sira ang pasilidad. Kulang-kulang ang tauhan at maraming pasyente ang naghihintay ng atensyon na tila hindi na darating pa. Habang humihingal ang kanyang ama, ramdam ni Eman na unti-unti nang lumilipas ang oras nito. Walang sino mang doktor o nurse ang pwedeng magbigay ng agarang atensyon sa kanila. Kahit pa alam niyang bawat segundo ay mahalaga, pinipilit niyang kalmahin ang kanyang sarili. Ngunit sa loob-loob niya, parang may nagwawala sa kanyang dibdib. Bakit ganito? Bakit tila wala silang magawa? Bakit sa oras na kanilang pangangailangan, tila sila'y walang halaga? Nang magsalita ang kanyang ama, halos hindi na nito mabigkas ng maayos ang mga salita. Hinihingal, nanginginig, ngunit pinilit nitong magsalita. Bumubulong sa pandinig ni Eman. "Ang hirap, anak. Ang hirap mamatay. Ang hirap mamatay ng mahirap." Iyon ang mga salitang binitawan ng kanyang ama at bawat isa ay parang tinik na dumudurog sa puso ni Eman. Nang marinig niya ito, hindi na napigilan ni Eman ang kanyang mga luha. Isang damdamin ng matinding galit at lungkot ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang ama, ang taong nagturo sa kanya ng lahat, ang pinakamahalaga sa kanya, ay nagsasalita ng katotohanan na hindi kayang itanggi ng kahit sino sa kanila. Ang hirap ng buhay na ito, lalo na sa mga pagkakataong ang pinaka-basic na pangangailangan, ang kalusugan, ay hindi maibigay ng maayos dahil lamang sa kanilang kalagayan sa buhay. "Huwag kang magsalita ng ganyan, tay. Huwag mong isipin yan." Pilit niyang sinasabi kahit alam niyang walang silbi ang kanyang mga salita.
hawak pa rin niya ang kamay ng kanyang ama. Pilit na pinapakalma ito, kahit siya mismo ay naguguluhan na. "Huwag mo kong iwan, Tay. Kailangan ka pa namin ni Nanay, ni Joshua." Ngunit, sa likod ng mga salita niyang iyon, alam ni Eman na hindi na kayang labanan ng kanyang ama ang sakit. Unti-unti na itong lumulubog sa kawalan at ang kanyang boses ay nagiging mahina at pabulong na lamang. "Eman," humihingal na sabi ng kanyang ama. "Pangako mo sa akin, magiging doktor ka. Huwag mo hayaang maulit to. Hindi dapat ganito ang buhay. Hindi dapat tayo ganito." Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Eman ang buong bigat ng responsibilidad na ipinapasa sa kanya. Ang pangakong maging doktor ay hindi na lamang isang personal na ambisyon. Ito na ang kanyang misyon. Ang pangako ng kanyang ama ay naging buhay niya. Isang bagay na itinanim sa kanyang puso na hindi niya kayang iwanan o bitawan. Ang buhay ng kanyang tatay ay nagbigay daan sa kanyang pangarap. Ngunit, ang pagkawala nito ay ang naging dahilan ng kanyang pagsusumikap. Bago pumikit ang kanyang ama sa huling pagkakataon, binitawan nito ang isang malalim na buntong hininga. Walang doktor ang dumating upang tulungan sila. Walang sapat na kagamitan upang maligtas ang kanyang ama. Naiwan si Eman, hawak ang kamay ng yumaong ama, habang ang buong mundo niya ay tila bumagsak. Ang mga huling salita ng kanyang tatay ay bumabalik-balik sa kanyang isipan. "Ang hirap mamatay ng mahirap." Sa mga sandaling iyon, isang matinding galit ang bumalot kay Eman. Galit sa sistema, galit sa kakulangan ng atensyon, galit sa kawalan ng hustisya para sa mga tulad ng kanyang ama na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mabigyan ng maayos na pangangalaga. Ngunit sa likod ng galit na iyon, may pumasok na matinding determinasyon. Hindi niya hahayaan na mangyari muli ito. Hindi sa ibang pamilya, hindi sa ibang tao. Ibinuhos ni Eman ang kanyang puso at isipan sa pangarap na maging doktor. Hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa lahat ng taong nangangailangan ng tulong. Hindi niya makakalimutan ang gabing iyon, ang mga huling sandali ng kanyang ama, at sa bawat hakbang niya mula noon, bitbit niya ang mga salita ng kanyang tatay bilang gabay sa kanyang misyon sa buhay. Ngayon, sa bawat pagkakataong napapagod siya, sa tuwing gusto na niyang sumuko, bumabalik sa kanya ang gabing iyon. Isang malamig na ospital, isang katahimikan na puno ng kawalan ng pag-asa, at isang pangakong hindi niya kailanman bibitawan. Siya ay magiging doktor para sa kanyang ama, para sa kanyang pamilya, at para sa lahat ng taong nagdurusa sa kahirapan ng buhay. Ngayon, habang nakaupo siya sa loob ng universidad, ramdam ni Eman ang bigat ng kanyang pangako. Malayo pa ang kanyang lalakbayin, ngunit handa siyang gawin ang lahat upang matupad ang pangarap na iyon. Sa bawat taong nakakasalamuha niya, iniisip niya kung paano magiging mabuti siyang doktor at makakatulong sa iba. Napansin niyang halos puno na ang klase. Iba-ibang estudyante ang nagkukumpulan, nagbabahaginan ng kanilang mga pangarap at ambisyon. Si Eman, tahimik lamang sa isang tabi, ngunit puno ng tiwala sa sarili. Isang gabi, habang nag-aaral si Eman sa kanilang maliit na mesa, tahimik na lumapit si Rachel at umupo sa tabi niya. Matagal na siyang nagmamasid sa kanyang anak, abala sa mga libro at nagmumuni-muni sa lahat ng pinagsisikapan ni Eman para maabot ang kanyang mga pangarap. Alam ni Rachel na mula nang mawala ang asawa niya, maraming sakripisyo ang kinailangan nilang harapin. Ngunit, hindi niya inasahan na si Eman mismo ang magpapasan ng lahat ng hirap upang itaguyod ang kanilang pamilya. Bagamat may kalungkutan sa kanyang puso, puno rin ito ng pagmamalaki para sa anak. "Anak," bungad ni Rachel, mahina ang boses, tila nagpipigil ng emosyon. "Alam mo bang, sobrang proud ako sa'yo.
Napatingin si Eman mula sa kanyang binabasa. Bakas sa kanyang mukha ang pagkabigla. Hindi niya akalain na sa kalagitnaan ng kanyang pag-aaral, maririnig niya ang ganitong mga salita mula sa kanyang ina. Napangiti siya ng bahagya. Ngunit, sa likod ng ngiti ay naroon ng bigat ng mga responsibilidad na dala-dala niya. "Ma, huwag ka namang ganyan," sabi ni Eman. Tinatangka niyang gawing magaan ang usapan. "Ginagawa ko lang naman ang dapat kong gawin. Gusto ko lang talaga makatulong sa'yo at pati na rin sa kapatid kong si Joshua." Ngunit, hindi magawang itago ni Rachel ang kanyang nararamdaman. Hinawakan niya ang kamay ni Eman, ang kanyang mga matay puno ng lungkot at pagmamalaki. "Eman, hindi mo kailangang isakripisyo ang lahat para sa amin. Anak pa rin kita. Responsibilidad kita. Dapat ako ang nag-aalaga sa inyo. Pero tingnan mo, eto ka. Napakalaki ng mga pasanin mo sa buhay. At araw-araw, nakikita kitang nagsusumikap. Alam kong pagod ka na pero ayaw mo kami bigyan ng dahilan para mag-alala." Napatigil si Eman. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang ina. Ang mga salita ni Rachel ay parang bumabalik sa kanyang isipan. Lalo na ang bawat salita ay puno ng pagmamalasakit at pag-aalala. Alam niyang pagod siya. Pero sa likod ng kanyang pagod, alam niya ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Pinili niyang maging matatag, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Ngunit, naramdaman niya sa mga sandaling iyon na kahit gaano siya kalakas, kailangan pa rin niya ang ina, ang taong palaging nasa likod niya. "Ma," simula ni Eman. Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. "Minsan nga, iniisip ko rin kung paano ko pa natitiis lahat eh. Ang daming ginagawa. Ang daming obligasyon. Pero tuwing naiisip ko si tatay, naaalala ko yung pangako ko sa kanya. Hindi ako pwedeng sumuko, ma. Kailangan kong maging doktor. Hindi lang para sa sarili ko, pero para sa inyo. Para kay Joshua. Para hindi na maulit yung nangyari kay tatay sa ibang tao." Napuno ng luha ang mga mata ni Rachel. Hindi niya maipalawanag ang damdamin. Halong sakit at pagmamalaki sa anak niyang patuloy na lumalaban kahit sa kabila ng matitinding pagsubok. Naalala niya ang mga huling sandali ng asawa niya at ang pagkawalang magawa habang hinihintay nilang matulungan ito sa ospital. Ramdam ni Rachel ang bigat ng pangakong iyon na iniwan sa puso ni Eman. Ngunit bilang ina, hindi niya mapigilan ang pangarap na mapagaan ang dinadala ng anak. "Anak, hindi mo naman kailangang buhatin lahat. Nandito kami ni Joshua, kasama mo. Hindi mo kailangang tiisin ang lahat ng hirap para sa amin. Kung pwede nga lang sana, ako na lang kukuha ng lahat ng sakit ng lahat ng pagod. Pero alam kong malayo na ang narating mo at alam ko rin na malayo pa ang mararating mo. Kaya nga, sobrang proud ako sa'yo." Hinawakan ni Rachel ang pisngi ni Eman. Pinapahid ang luhang tumutulo mula sa kanyang mata. "Basta tandaan mo anak ha, kahit gaano pa kahirap ang lahat, nandito kami ng kapatid mo, si Joshua. Para sa'yo, hindi ka nag-iisa sa laban na to." Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Eman ang sarili. Yumakap siya ng mahigpit sa kanyang ina. Tila isang batang muling naghahanap ng kanlungan sa gitna ng kanyang mga alalahanin. Sa yakap na iyon, naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang ina. Ang tiwala at lakas na palaging bumabalot sa kanila bilang isang pamilya. Kahit pagod na siya, ang yakap ng ina ang nagpapaalala sa kanya na may dahilan ang lahat ng kanyang pagsusumikap, na hindi niya kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. "Salamat ma," bulong ni Eman habang patuloy na yakap ang ina. "Salamat sa lahat. Hindi ko alam kung kakayanin ko kung wala kayo." Ngumiti si Rachel, pinisil ang kamay ng anak. "Kakayanin natin anak, kakayanin natin. Basta magtiwala ka. Manalangin at laging tandaan na mahal ka namin. Ang tatay mo, alam kong sobrang proud sa'yo yun.
At ako, hindi ko na alam kung paano pa kita ipagmamalaki. Sobrang mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo, anak. Mahal na mahal kita. Sa tuwing natatapos ang klase, sumasakay si Eman sa kanyang motorsiklo at nagdi-deliver ng pagkain at iba pang gamit. Masipag siya at kahit napagod mula sa maghapong trabaho, hindi niya inirereklamo ang hirap. Alam niyang bawat paghihirap ay para sa kinabukasan nila ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang nakababatang kapatid na si Joshua. Si Joshua ay 12 taong gulang pa lamang, ngunit masidhing hinahangaan niya ang kanyang kuya. Palagi niyang sinasabi sa kanilang nanay na gusto rin niyang maging katulad ni Kuya Eman balang araw. Kapag hindi nagtatrabaho si Eman o nag-aaral, palagi siyang naglalaan ng oras para kay Joshua. Mahal na mahal niya ang kanyang kapatid. At para kay Eman, ang kanilang bonding ay ang pinakamagandang bahagi ng kanyang araw. Madalas silang maglaro ng basketball sa kalye, kasama ang mga bata sa kanilang lugar o maglaro ng video games sa bahay. Pinaparamdam ni Eman kay Joshua na kahit gaano siya kabisi, palagi siyang naroon para sa kanyang kapatid. Minsan, pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho at pag-aaral, nagplano silang magkapatid na manood ng sine. Habang kumakain sila ng burger at fries sa isang maliit na fast food chain, malapit sa kanilang bahay, nag-usap sila tungkol sa mga pangarap nila sa hinaharap. "Kuya," sabi ni Joshua habang kumakagat sa kanyang burger. "Alam mo ba, gusto ko ring maging doktor tulad mo, pero gusto ko rin maging abogado at senador. Sa tingin mo kaya kong gawin yun?" Tanong ni Joshua na puno ng kuryosidad at pag-asa sa kanyang mga mata. Ngumiti si Eman, tinapik ang ulo ng kapatid. "Kaya mo yun, Joshua. Alam ko, kung sino ka man maging balang araw, magiging magaling ka sa gusto mo. Basta tandaan mo ha, magtiwala ka lang sa sarili mo at huwag kang bibitaw sa mga pangarap mo. Ito nga, ako nga eh. Hindi pa ako doktor pero ginagawa ko lahat ng kaya ko para makarating doon." Ngiti ng pag-asa ang ibinalik ni Joshua kay Eman, habang iniisip ang magandang hinaharap na naghihintay sa kanila. Sa gabing iyon, habang pauwi sila mula sa sinihan, ramdam ni Eman ang mainit na yakap ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Kahit na mahirap ang buhay, alam niyang kasama niya ang kanyang nanay at kapatid sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Hindi naging madali ang unang linggo ni Eman sa kolehiyo. Bukod sa mga bago niyang kakilala at mga aralin, nariyan ang pangangailangan na balansehin ang kanyang oras sa pagitan ng pag-aaral at trabaho. Madalas, umuuwi siya ng pagod, walang lakas na mag-aral, ngunit pinipilit niyang bumangon upang ipagpatuloy ang kanyang pagsusumikap. Pumapasok siya sa klase sa umaga, nagtatrabaho bilang delivery rider sa hapon at nag-aaral sa gabi. Isang gabi, pagod si Eman matapos ang sunod-sunod na delivery. Umuwi siya sa bahay nila. Nakita niyang naghihintay si Joshua sa sala, abala sa pagbabasa ng libro. Napansin niyang may kinuha itong mga libro tungkol sa medisina mula sa kanilang munting bookshelf. "Kuya, tingnan mo to. Nagpapasa ako ng tungkol sa mga buto ng tao," sabi ni Joshua na puno ng sigla. "Gusto kong matutunan to para maging handa na ako pag nagdoktor na rin ako." Sa sandaling iyon, napangiti si Eman. Tila ba nawala ang lahat ng pagod niya. Hindi lamang siya humahanga sa dedikasyon ng kapatid, kundi ramdam din niya ang inspirasyon na dala nito sa kanya. Si Joshua, kahit bata pa, ay puno ng pangarap at pagmamahal. At para kay Eman, ang kapatid niya ang nagbibigay sa kanya ng dagdag na lakas upang ituloy ang laban. Habang natutulog na si Joshua, umupo si Eman sa tabi ng kanyang kapatid. Iniisip ang kanyang ama at ang kanyang pangako. Nasa tamang landas siya. Ngunit, alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Isang pangarap ang nakaatang sa kanyang balikat. Isang pangarap na hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa mga taong umaasa sa tulad niya balang araw. Determinado siyang gawin ang lahat
upang hindi na maulit ang karanasan ng kanyang tatay sa ospital. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang tumitibay sa kanyang misyon. Ngunit, sa kabila ng lahat ng hamon at pagod, alam ni Eman na mayroon siyang pamilya na laging nakasuporta sa kanya. Nagsimula ang ikalawang semester ni Eman na puno ng sigla at kasabikan. Alam niya na bawat hakbang, bawat araw na ginugugol niya sa pag-aaral ay naglalapit sa kanya sa pangarap na maging doktor. Bagaman abala siya sa kanyang mga klase at part-time na trabaho bilang delivery rider, hindi siya kailanman pinanghinaan ng loob. Isa siya sa mga estudyanteng hinahangaan ng lahat. Hindi lamang dahil sa kanyang determinasyon, kundi dahil sa kakayahan niyang pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Madalas siyang papurihan ng mga klase at profesor dahil sa kanyang sipag at tiyaga. Paano mo nagagawa yan, Eman? Tanong ng isa niyang kaklase habang nagbabasa siya sa library. Hindi ka pa napapagod? Halos araw-araw kang nagdi-deliver, tapos ang taas pa ng mga grades mo. Ngumiti lang si Eman at bahagyang umiling. Kailangan lang talagang mag-adjust. Pag gusto mo yung ginagawa mo, kahit pagod ka, tuloy lang. Simpleng sagot niya, ngunit alam niya na ang bawat saglit na ginugugol niya ay may kapalit na kinabukasan. Minsan nga, hindi niya naisip na matulog o magpahinga dahil sa tindi ng responsibilidad sa pag-aaral at trabaho. Sa kabila ng kanyang pagiging abala, nanatiling buo ang suporta ni Joshua at ng kanilang ina. Sa tuwing uuwi si Eman, kahit pagod siya mula sa maghapong trabaho, ang ngiti ng kanyang nakababatang kapatid na si Joshua ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Close silang magkapatid at madalas silang magbanding sa simpleng mga bagay. Paglalaro, pagkukwentuhan at minsan ay simpleng panunood ng TV. Pagka-uwi ni Eman mula sa isang mahabang araw ng pag-aaral at pagtatrabaho, agad niyang narinig ang masayang halakhakan mula sa loob ng kanilang bahay. Agad niyang nakilala ang tinig ng kanyang nakababatang kapatid na si Joshua at tila may kasama itong naglalaro. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang dalawang bata, si Joshua at ang kanyang kaklase na si Clyde, naabala sa paglalaro ng board game sa sala. "Kuya Eman!" Masayang sigaw ni Joshua nang makita ang kanyang kuya na pumasok sa bahay. "Sali ka dito, tinalo ko na si Clyde kanina, pero ayaw pa rin magpatalo eh." Natawa si Eman habang tinatanggal ang helmet ng motorsiklo at inilapag ito sa gilid ng pinto. Pagod siya mula sa trabaho, pero nang makita niya ang saya ng dalawang bata, hindi niya mapigilang sumali sa kanilang laro. "Uy, Kuya Eman, tulungan mo nga ako, parang nag-cheat si Joshua eh." Biro ni Clyde habang pilit na inaayos ang mga piraso ng board game. "Sabi niya, ako daw ang mananalo kanina, pero ayan oh, natatalo ako." "Cheater daw? Aba, Joshua." Sagot ni Eman habang tinatapik ang ulo ng kapatid, sabay upo sa tabi ng dalawang bata. "Bakit mo naman niloloko si Clyde?" "Kuya naman!" Tawang-tawa si Joshua, sabay hawak sa mga piraso ng board game. "Hindi ako nag-cheat, magaling lang talaga ako. Sige na, kuya, sali ka na para ikaw naman yung talunin ko." Natawa si Eman, hindi makapaniwala na hinahamon siya ng kapatid. "Tatalunin mo? Ako? Aba, sige nga, tingnan natin kung sino talagang magaling dito." Sa simula ng laro, tuwang-tuwa si Clyde at Joshua sa bawat galaw ni Eman. Bagaman matanda na si Eman para sa mga ganitong laro, nakiayon siya sa mga bata. Tuwang-tuwa ang dalawa, lalo na si Clyde na hindi mapigilan ang tawanan sa bawat pagkakamali ni Eman. "Kuya Eman, seryoso ka ba dyan?" Biro ni Clyde habang kinikilig sa tawa. Parang hindi mo na ata alam paano laruin to eh." Parang nanalo na ako ha." Balik ni Eman, sabay tanong kay Joshua. "Ano, Joshua? Anong plano mo ngayon?" "Kuya, huwag ka namang ganyan. Ikaw na nga yung humabol eh." Sagot ni Joshua habang tumatawa. "Pero tandaan mo, ako pa rin ang mas magaling dito." Patuloy ang halakhakan at biruan ng kanilang laro. At tila nawala ang pagod ni Eman sa kasiyahang dala ng banding nila ng kapatid at ni Clyde.
Sa bawat galaw ng peraso sa board game, mas nararamdaman ni Eman ang gaan ng buhay kahit paabala siya sa kanyang mga responsibilidad. Ang mga sandaling tulad nito ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon na magpatuloy sa kanyang mga pangarap. Kuya Eman, ba't parang seryoso ka masyado? Natatawang sabi ni Clyde habang nakatitig kay Eman. Naiinis ka na ba kasi natatalo ka na? Natawa na lang si Eman at hinimas ang kanyang ulo. Hindi naman, pero parang seryoso na talaga tong laban natin ah. Baka mag-practice muna ako bago ako bumalik. Ngunit, maya-maya, biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Nagulat si Joshua at Clyde, pero agad na tumakbo si Eman upang buksan ang pinto. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang isang babae na hindi niya inaasahan. Si Marian, ang ate ni Clyde. Sa unang tingin pa lang, napatigil si Eman. Hindi siya makapagsalita. Maganda si Marian. May mahabang buhok at mapupungay na mata. At tila may kakaibang aura ang kanyang presensya na biglang bumalot kay Eman. Nanatili siyang nakatayo sa pintuan. Tila nakalimutang magsalita. Kuya Eman, ang ganda ng ate ni Clyde no? Biglang bulalas ni Joshua habang tinutulak siya para makaabante sabay tawa. Baka hindi ka na makapagsalita dyan na? Nagtawanan si Clyde at Joshua habang namumula si Eman. Hindi makapaniwalang natutukso siya ng sariling kapatid at ng kaibigan nito. Ngumiti si Marian halatang aliw sa nangyayari. Hi! Bati niya. Pasensya na sa istorbo. Sunduin ko lang sana yung kapatid ko, si Clyde. Nagising si Eman sa pagkakatingin. Oo, pasok ka muna. Si Clyde, oo, nandito lang. Saglit lang ah. Nauutal na sabi nito habang pinapapasok si Marian. Para bang nag-freeze ang oras para kay Eman. At bawat galaw ni Marian ay tila tumatagal sa kanyang isipan. Nagpaalam na si Clyde kay Joshua. Ngunit, bago sila umalis, muling nagkatinginan sina Eman at Marian. Hindi alam ni Eman kung paano siya magre-react. Pagkatapos lumabas ng pintuan, nagbiro pa si Clyde bago tuluyang umalis. Kuya Eman, huwag ka masyadong torpe ha? Tawang-tawa si Joshua sa sinabi ng kanyang kaibigan, habang si Eman naman ay tila nahiya at napakamot na lang ng ulo. Pero sa likod ng kanyang kabado, hindi maalis sa kanyang isip ang mukha ni Marian. Sa mga sumunod na araw, tila ba hinahanap ng mga mata ni Eman ang pamilyar na anyo ng dalaga sa bawat oras na sumisilip siya sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya alam kung bakit, pero tila umaasa siyang makikita ulit niya si Marian. At hindi nga siya nagkamali. Sa mga sumunod na araw, halos tuwing hapon ay pumupunta si Marian upang sunduin si Clyde. Palaging inaabangan ni Eman ang tunog ng pagkatok sa kanilang pintuan. At kahit sinasabi niya sa sarili na ayaw niyang mag-girlfriend at tutok lamang siya sa kanyang pangarap, hindi niya maikakailang may kakaiba siyang nararamdaman tuwing nakikita niya si Marian. Minsang sunduin muli ni Marian ang kanyang kapatid, pinakawalan ni Eman ang takot at lakas loob na humingi ng numero kay Marian. Nagulat ang dalaga, ngunit ngumiti rin ito at ibinigay ang kanyang numero. Mula noon, nagsimula ng magpalitan ng mga tawag at text messages ang dalawa. Hindi nagtagal, gabi-gabing nag-uusap sina Marian at Eman. Pinag-uusapan ang mga simpleng bagay. Ang araw nila sa eskwela, mga plano sa hinaharap at kung minsan nagkukulitan lang sa telepono. Isang gabi, tumawag si Marian kay Eman at inimbitahan siyang pumunta sa parke. Nais daw nitong maglakad-lakad at magkwentuhan. Pumayag agad si Eman, na puno ng kaba at saya. Pagdating nila sa parke, naupo sila sa isang bangko at sinimulan ang pag-uusap. Hindi pa man nagtuloy-tuloy ang usapan, ramdam ni Eman na may gustong ibahagi si Marian. Tila may mabigat itong iniisip. Eman, simula ni Marian, habang nakatingin sa mga bituin sa langit. Alam mo bang may isang malaking dahilan kung bakit hindi ako basta-basta nakikipag-boyfriend? Nagulat si Eman. Hindi niya inaasahan ang diretsahang pahayag na iyon. Bakit? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang sariling kabog ng dibdib.
Yung kuya ko kasi, si JR, seaman siya. Siya yung bumubuhay sa amin mula nung namatay yung tatay namin. Sobrang stricto niya. Ayaw niyang magka-boyfriend ako. Feeling niya, pag may boyfriend ako, mawawalan ako ng focus sa pag-aaral. At syempre, ayaw din niyang may makasakit sa akin. Bumuntong hininga si Marian. Halatang may pangamba. Alam mo, mahal na mahal ko si Kuya JR. Gusto ko siyang sundin pero minsan nahihirapan din ako. Nalungkot si Eman sa sinabi ni Marian. Hindi niya akalaing may ganitong sitwasyon pala ang dalaga. Simula pa lamang na makilala niya ito, alam na niyang gusto niya si Marian. Pero hindi niya alam na may malaking balakid pala sa kanilang pagitan. Tila hindi na siya makapagsalita sa bigat ng kanilang pinag-uusapan. Gusto ni Eman na magsalita, gusto niyang umamin sa tunay niyang nararamdaman. Pero hindi niya alam kung paano tatanggapin ni Marian ang balita. Kailangan ba niyang sumuko agad o ipaglalaban ba niya ang nararamdaman? Sa sumunod na araw, hindi na nakatiis si Eman. Matagal na niyang gustong aminin ang kanyang damdamin para kay Marian. Nang makita niya ang dalaga, alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Pumunta siya sa kanilang lugar at kinausap si Marian ng derechahan. Marian, matagal ko na tong gustong sabihin. Nagsimula si Eman, nanginginig ang kanyang boses, ngunit puno ng tapang ang kanyang puso. Gusto kita. Hindi ko alam kung paano pero alam kong totoo to. Hindi ko mapigilan eh. Gusto kitang makilala pa ng mas malalim. At gusto kong ipaglaban kung ano ang meron tayo. Napatigil si Marian. Baka sa kanyang mukha ang takot at pangamba. Man, natatakot ako. Paano pag nalaman ni Kuya JR? Baka magalit siya. Ayoko namang makasira sa relasyon namin bilang pamilya. Ngunit, hindi nagpatinag si Eman. Alam niyang mas malalim pa ang nararamdaman niya kaysa sa takot na nararamdaman ni Marian. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Marian, hindi kita pababayaan. Alam kong mahalaga ang pamilya mo at nirespetuhin ko yun. Pero gusto kong malaman mo na handa akong ipaglaban ka. Kung papayagan mo lang ako, kung kaya mong sumugal para sa ating dalawa, gagawin ko rin ang lahat para hindi ka magsisi. Tila may bumalot na katahimikan sa kanilang dalawa. Halata sa mukha ni Marian ang takot, ngunit sa likod ng takot na iyon ay mayroon din ng matinding pagnanais na subukan ang pagmamahal na inaalok ni Eman. Sa huli, mas pinili ni Marian ang kanyang nararamdaman kaysa sa kanyang takot. Sumugal si Marian. Tinanggap niya ang pagmamahal ni Eman at mula noon, nagsimula na ang kanilang relasyon. Ngunit, alam nilang may malaking pagsubok sa kanilang harapan. Si JR, ang istrikto at protektibong kuya ni Marian. Alam ni Eman na hindi magiging madali ang lahat. Pero sa bawat sandali, mas lalong tumitibay ang kanyang loob para ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Nagkataon pa na magkokolehiyo na si Marian at sa hindi inaasahang pagkakataon, sa parehong universidad na pinapasukan ni Eman siya mag-aaral. Ibig sabihin, mas magkakaroon sila ng oras na magkasama sa universidad, sa mga plano at sa kanilang pangarap na buuin ang kanilang relasyon. Pagkaraan ng ilang buwan, simula nang makapagpalagayan ng loob sina Eman at Marian, nagsimula ang kanilang lihim na relasyon. Masaya sila tuwing magkasama, naglalakad sa parke, nagkakape at minsan ay nag-aaral ng sabay sa universidad. Hindi man madalas, sapat na para kay Eman ang bawat oras na kasama si Marian. Subalit, sa bawat pagkakataon na magkasama sila, palaging naroon ang anino ni JR, ang mahigpit na kuya ni Marian. Hindi lingid sa kanila na laging tumatawag si JR para kamustahin ng kapatid, lalo na kapag nararamdaman nitong wala si Marian sa bahay. Sa bawat tawag ni JR, napapatingin si Marian kay Eman at agad niyang iniipit sa kanyang boses ang kabang nararamdaman. Ate, wala ka bang boyfriend dyan? Lagi nang tanong ni JR. Baka madali ka ng mga loko-loko ha? Yoko nang masaktan ka, Marian.
Agad namang tumatawa si Marian sa kabilang linya. Pilit na pinapakalma ang kanyang kuya. "Wala kuya, huwag kang mag-alala," sabi niya. Pero sa kaloob-looban niya, alam niyang binabantayan siya ni JR ng gusto. At konting pagkakamali lamang ay tiyak na magagalit ito. Si Eman, kahit alam niyang delikado ang sitwasyon, ay patuloy pa ring nagmamahal kay Marian. Hindi niya kayang itago ang kanyang nararamdaman, lalo na kapag kasama niya ang dalaga. Ngunit, habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti nang naiipon ang bigat ng kanilang sikreto. Ramdam ni Eman na darating ang araw na hindi na sila makakatakas sa galit ni JR. Nang makagraduate si Eman sa kanyang pre-med course, masaya ang kanilang pamilya. Ngunit, naroon pa rin ang katanungang kailan ba nila aaminin ang relasyon nila ni Marian. Hindi na niya matiis ang pag-iwas sa katotohanan. Kaya, sa isang tahimik na gabi, kinausap niya si Marian. "Marian," bungad ni Eman habang magkasamang naglalakad sa plaza. "Hindi ko na kayang ganito. Mahal kita pero ayoko na tayong magtago pa. Gusto ko nang malaman ng lahat, lalo na ng kuya mo. Ayoko nang takot tayo sa tuwing magkasama tayo." Puno ng pangamba ang mga mata ni Marian. Pero sa kabila ng kanyang takot, ay naroon din ang pagmamahal kay Eman. Alam niyang tama si Eman, ngunit alam din niyang malaki ang galit na maaaring harapin nila mula kay JR. "Alam kong tama ka, Eman," sagot ni Marian. Huminga siya ng malalim. "Pero paano kung magalit si kuya? Paano kung itakwil niya ako? Siya ang bumubuhay sa amin. At ayoko ring magalit siya sa'yo." Ngunit, sa sandaling iyon, buo na ang loob ni Eman. Hindi niya kayang magpatuloy sa isang relasyong lihim at puno ng takot. Kaya, nang sumunod na araw, nagdesisyon siyang gawin ang hindi inaasahan ng lahat. Pinakasalan niya si Marian. Isang simpleng seremonya, malayo sa ingay ng pamilya ni Marian ang naganap. Sa araw na iyon, naramdaman ni Eman ang kaligayahang matagal na niyang inaasam. Ipinangako niya kay Marian na hindi niya ito pababayaan, anuman ang mangyari. Ngunit, hindi nagtagal, nalaman ni JR ang balita. Galit na galit siya at agad na tinawagan si Eman. Sa unang saglit pa lang ng tawag, ramdam na ni Eman ang puot sa boses ng kuya ni Marian. "Eman!" sigaw ni JR sa telepono. Halos mabingi si Eman sa galit nito. "Paano mo nagawa to sa kapatid ko? Alam mo naman ang sitwasyon namin. Bakit mo kami niloko? Di kita mapapatawad. Maghanda ka." Tahimik si Eman, ngunit alam niyang kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang pagmamahal kay Marian. "Kuya, hindi kita niloko," sagot ni Eman, matigas ang boses ngunit puno ng respeto. "Mahal ko si Marian at pinakasalan ko siya dahil mahal namin ang isa't isa. Hindi ko intensyon na saktan ka o guluhin ang buhay niyo pero hindi ko hahayaan na takot ang maging batayan ng relasyon namin." "Hindi mo ako naiintindihan," sagot ni JR. "Hindi mo alam kung gaano kahirap ang buhay na pinagdaanan namin ni Marian. Ako ang bumuhay sa kanya. Ako ang nagpalaki sa kanya. Hindi kita papayagan na kunin siya sa akin." Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Eman ang sakit na dinadala ni JR, ang takot na mawala ang kapatid, ang responsibilidad na iwan sa kanya mula pa noong namatay ang kanilang mga magulang. Ngunit, sa kabila nito, hindi niya kayang bumitaw sa pagmamahal niya kay Marian. "Hindi ko siya kinukuha sa'yo, kuya," sabi ni Eman. "Mahal na mahal kita bilang kapatid niya at rerespetuhin ko ang lahat ng sakripisyong ginawa mo. Pero sana makita mo na mahal din ako ni Marian at karapatan niyang piliin ng mga taong gusto niyang makasama. Huwag mo siyang gawing bilanggo ng takot mo." Ngunit, hindi nagpatinang si JR. Sinabi nitong mag-ingat si Eman at nagbanta pa ng kung ano-ano. Nang ibaba ni Eman ang telepono, nag-iwan ito ng matinding kaba at takot sa puso niya. Ngunit, sa kabila ng lahat, nanandigan siya sa kanyang desisyon. Alam niyang tama ang kanilang ginawa. Sumuporta si Rachel, ang ina ni Eman, sa kanyang anak.
Bagaman nasasaktan siyang makita ang sitwasyon ni Eman, alam niyang kailangang ipaglaban ng anak ang kanyang mga pinaniniwalaan. Naawa siya kay Eman pero sinabi niya, "Anak, hindi madali ang buhay na pinili mo. Pero kung mahal mo si Marian, paglalaban mo siya. At nandito ako. Dito lang ako palagi. Para sa'yo." Nagpatuloy ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Masaya man, ngunit may halong kaba dahil sa galit ni JR. Isang taon makalipas ang kanilang kasal, tila unti-unting bumabalik ang sigla ng kanilang relasyon. Isang araw, bigla na lang dumating si JR mula sa kanyang pagtatrabaho sa barko. Walang pasabi, bigla siyang umuwi, dala ang kanyang malaking bag at tila kakaiba ang aura. Sa una, nagulat si Eman nang makita ito sa pintuan. Akala niya ay isa na namang sagupaan ang magaganap. Ngunit sa halip na galit, nakita niyang tila kalmado at maaliwalas ang mukha ni JR. "Eman," bati ni JR sabay kamot sa ulo at pagbuntong hininga. "Pasensya na sa mga nangyari dati Naging emosyonal lang ako masyado." Napatigil si Eman sa sinabi ni JR. Hindi niya inaasahan ang ganitong pakikitungo mula sa taong halos sirain ang relasyon nila ni Marian noon. Pilit niyang binabasa ang kilos at ekspresyon ni JR. Ngunit parang may tunay na pagbabago. Agad niyang iniabot ang kamay ni JR at tila nagbalik ang respeto at tiwala kahit paano. "Wala yun, Kuya JR," sagot ni Eman habang inabot ang kamay ng kanyang bayaw. "Alam ko naman na mahal mo si Marian. Di ko rin alam kung paano kita mapapatahimik noon." Napangiti si JR. Tila may malalim na pag-intindi sa kanilang sitwasyon. Sa mga sumunod na araw, tila bumabalik na ang normal na sigla sa kanilang pamilya. Sa mga simpleng kwentuhan tuwing hapunan, palaging may mga masasayang sandaling kanilang binabalikan. Si Marian, na ngayon ay masaya at kampante sa mga presensya ng kanyang kuya, ay tila natanggalan ng bigat sa kanyang dibdib. Kahit si Eman ay hindi na kinakabahan kapag sila ni JR ay nagkikwentuhan. Lagi na silang magkakasama. Nagkakape tuwing umaga, nagkikwentuhan tungkol sa buhay sa barko ni JR at ang mga plano ni Eman sa kanyang karera bilang nurse. Madalas na nagkikwento si JR tungkol sa mga lugar na napuntahan niya habang nagtatrabaho sa barko. Si Marian naman ay aliw na aliw sa pakikinig sa kanyang kuya. "Ate Marian, tanda mo ba nung bata tayo? Gusto mo maging piloto tapos bigla mong binago dahil takot ka pala sa heights?" Biro ni JR isang gabi habang nagkakape sila sa balkonahe ng bahay. "Oo nga, nakakatawa kuya. Tapos ikaw naman, gusto mo akong ipasok sa Navy," sagot ni Marian. Sabay tawa habang yakap ang tasa ng mainit na kape. Nakisali si Eman sa tawanan. Natutuwa siya sa kasiyahan ng kanyang asawa. Para bang unti-unti nang bumabalik ang kapayapaan sa kanilang buhay, na parang lahat ng alitan noon ay isang malabong alaala na lamang. Ngunit sa kabila ng masasayang kwentuhan, may naramdaman si Eman na kakaiba kay JR. Tila laging may bumabalot na anino sa bawat masasayang usapan nila. Bagaman palaging nakangiti si JR at tila tanggap na ang relasyon nila ni Marian, may mga pagkakataong mahuhuli ni Eman ang malalim na pagtitig ni JR sa kawalan. O kaya naman ay biglang mag-iiba ang tono nito kapag nauungkat ang kanilang nakaraan. Minsan, tila masyadong maingat si JR sa mga sinasabi, at sa tuwing mapapansin ni Eman ang mga ito, nagtataka siya kung bakit. Isang gabi, habang nasa kusina si Eman, napansin niyang tahimik na naglalakad si JR sa labas ng bahay. Dala nito ang cellphone at parang may kinakausap. Ngunit, walang ibang tao maliban sa kanya at si Marian na natutulog na. Mula sa kusina, narinig ni Eman ang boses ni JR. Ngunit, hindi niya marinig ng buo ang pag-uusap. Tila may iniiwasang masabi si JR. Ngunit hindi sigurado si Eman kung ano iyon. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mag-alala o magtiwala lang na siguro ay personal na bagay lang ito. Minsan naman, habang nagkakape silang tatlo sa sala, nahuli ni Eman ang pagbabago ng ekspresyon ni JR nang mapag-usapan ang plano ng mag-asawa sa hinaharap. "Plano namin ni Maria na mag-ipon para makapagpatayo ng bahay sa probinsya.
Sabi ni Eman sabay tingin kay Marian na ngumiti rin. Ngunit nang lingunin niya si JR, parang may maliit na pagdadalawang isip ang dumaan sa mga mata nito. Isang bagay na hindi maalis sa isip ni Eman. Talaga? Tugon ni JR. Bahagyang masyadong tuwid ang tono. Sana nga matupad yan. Maraming pwedeng mangyari, Eman. Sa oras na iyon, hindi na nakayanan ni Eman ang kanyang mga iniisip. Ramdam niya na tila may hindi sinasabi si JR. At bagaman gusto niyang maniwala na maayos na ang lahat, hindi niya maiwasang magduda. Pagkatapos ng mga masasayang kwentuhan, kapag naiwan siyang mag-isa, palaging bumabalik sa kanyang isipan ang maliliit na senyales na tila may tinatago ang kanyang bayaw. Ano kaya ang tinatago ni Kuya JR? Tanong ni Eman sa sarili, ngunit wala siyang sagot sa mga katanungang bumabagabag sa kanyang isipan. Isang hapon, humingi ng permiso si JR kay Eman. Pwede ko bang isama si Marian bukas? Pupunta lang kami sa sementeryo para dalawin si tatay. Nag-alangan si Eman. Naroon pa rin ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit, bilang respeto sa pamilya ni Marian, pumayag siya. Sige kuya, basta mag-ingat kayo ha. Sabi ni Eman kahit may konting alinlangan. Hinalikan niya si Marian sa noo bago ito sumama sa kanyang kuya. Ngumiti si Marian sa kanya, isang ngiti na tila nagpapakalma, ngunit sa kaloob-looban ni Eman may bahid ng pag-aalala. Oo naman mahal, babalik din kami agad, huwag kang mag-alala. Sabi ni Marian bago sumakay sa kotse ni JR. Habang papalayo ang sasakyan, sumunod ang tingin ni Eman hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Hindi niya alam kung bakit parang mas mabigat ng kanyang pakiramdam sa araw na iyon. Wala namang kakaiba sa kanilang usapan. Ngunit may mga sandali siyang nararamdaman ang malamig na hangin na pangamba na tila may mga bagay na hindi siya kayang ipaliwanag. Lumipas ang maghapon at inabutan na ng gabi si Eman. Lumipas ang oras, ngunit hindi pa rin bumabalik si Marian at JR. Tumawag si Eman sa cellphone ni Marian. Ngunit, walang sagot. Ipinagpalagay niyang maaaring wala itong signal o baka abala lamang sa sementeryo. Kaya, pinilit niyang kalmahin ang sarili. Ngunit, habang patuloy na nagiging malalim ang gabi, hindi maalis ang bumabagabag sa kanyang isip. Masyado ng gabi. Bakit wala pa sila? Tanong ni Eman sa sarili, habang paulit-ulit na tinitingnan ang orasan. Hindi na siya mapakali. Tinawagan niya si JR, ngunit tulad ni Marian, hindi rin ito sumasagot. Tumawag ulit siya, pinipilit ang sarili na manatiling kalmado. Ngunit walang tugon mula sa kabilang linya. Dumating ang madaling araw at wala pa ring balita mula kina JR at Marian. Ang kaba ni Eman ay unti-unti nang lumalaki at nagiging takot. Tila may bumabalot na lamig sa bawat oras na lumilipas na wala siyang naririnig mula sa kanyang asawa. Bumuhos ang ulan sa labas at habang pinagmamasdan ni Eman ang patak ng ulan mula sa bintana, naramdaman niyang parang nawawala na ang bawat segundo, ang bawat saglit na naghihintay sa isang bagay na hindi niya matukoy. Kinabukasan, hindi na matiis ni Eman ang tahimik na pagsubok. Tumawag siya sa mga kaibigan ni Marian, sa mga kamag-anak nila, ngunit lahat ay walang alam. Tila nawala na lamang sa hangin ang kanyang asawa at bayaw, at walang sino man ang nakakaalam kung saan sila. Nasaan sila? Bulong ni Eman sa sarili, halos mabaliw sa pag-aalala. Bakit wala pa silang balita? Sinubukan niyang tawagan ng mga kaibigan ni JR. Ngunit, lahat ay nagsabing hindi nila alam na uuwi ito ng Pilipinas. Para pang bigla na lang silang nawala sa mundo. Bawat araw ay isang bagong bangungot. Wala si Marian at walang sagot sa kanyang mga tanong. Dumaan ang mga linggo at sa bawat araw na naghihintay si Eman, unti-unti niyang nararamdaman ang lungkot na bumabalot sa kanyang puso. Patuloy siyang umaasa na sa susunod na araw, makakatanggap siya ng tawag mula kay Marian o kay JR. Ngunit, habang dumaraan ng oras, nawawala ang kanyang tiwala sa sarili. Hindi na siya makatulog ng maayos, madalas na nagigising sa gitna ng gabi na pawisan, nananaginip na babalik si Marian,
Ngunit sa bawat paggising, laging katotohanan ang bumubungad sa kanya. Wala na si Marian. Hindi niya alam kung buhay pa ba ang kanyang asawa o kung tuluyan na siyang iniwan nito. Halos mabaliw si Eman sa walang katiyakan. Minsan, nakatayo siya sa bintana ng kanilang kwarto. Pinagmamasdan ang dilim ng gabi. Umiiyak siya, ngunit walang tunog. Mga tahimik na luha na patuloy na dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Iniisip niya kung nasaan na si Marian, kung may nangyari ba sa kanila ni JR o kung sadyang iniwan na lamang siya ng kanyang mahal na asawa. Bakit? Bakit ganito? Tanong ni Eman sa sarili habang walang tigil ang mga luha. Bakit hindi man lang siya nagpaalam? Bakit niya ako iniwan? Dumaan ang mga buwan at unti-unting nawalan ng sigla si Eman. Hindi na siya nakapagpatuloy sa pagiging doktor. Ang bigat ng kanyang damdamin ay naging hadlang sa kanyang pag-aaral. At sa huli, nagdesisyon siyang mag-shift at mag-nurse na lang. Kahit alam niyang pangarap niya ang maging doktor, hindi na niya kayang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kabila ng sakit na kanyang dinadala. 5 taon na ang lumipas at wala pa rin siyang balita tungkol kay Marian. Sa bawat araw, pilit niyang binabangon ang sarili. Ngunit, wala nang saysay ang kanyang buhay. Nagbago ang kanyang personalidad. Wala nang sigla sa kanyang mga mata at tila nawala na ang lahat ng pag-asa at saya sa kanyang puso. Ang dating masiglang Eman ay naging isang taong pilit na lamang na gumagalaw araw-araw, walang patutunguhan at puno ng lungkot. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang umaasa na balang araw ay babalik si Marian. Ngunit, sa bawat araw na dumaraan, unti-unting nawawala ang kanyang pananampalataya na makikita pa niya ang kanyang minamahal. Patuloy siyang naghahanap ng sagot, pero tila isinara na ng tadhana ang pinto sa kanyang mga tanong. Ang mga gabing tahimik ay puno ng hinagpis, at sa bawat oras na mag-isa siya sa kanyang kwarto, naririnig niya ang sarili niyang boses, nagtatanong ng mga katanungang wala ng kasagutan. 10 taon na ang lumipas mula nang huling makita ni Eman si Marian. Matagal na niyang tinatanggap na baka hindi na niya ito muling makikita pa. Sa mga panahong iyon, tila isang bahagi ng kanyang puso ang namatay. Araw-araw, pilit niyang ginagampanan ang kanyang trabaho bilang nurse. Ngunit, sa bawat pag-uwi niya sa bahay, ang alaala ni Marian ay patuloy na bumabalik sa kanya. Ang kanilang masasayang sandali, ang kanilang mga pangarap at ang sakit ng pagkawala nito nang walang kasiguruhan. Sa loob ng mahabang 10 taon, gabi-gabing bumabalik si Eman sa parehong tanong na bumabagabag sa kanya. Nasaan si Marian? Hindi mawala-wala sa isip niya ang mukha ng kanyang asawa, ang mga mata, ang mga ngiti, at ang pangako nilang magsasama habang buhay. Sa bawat gabi, kahit gaano niya piliting magpahinga, sumasagi sa isip niya ang mga alaala ni Marian, mula sa kanilang masasayang sandali hanggang sa huling araw na magkasama sila. Sa bawat sulok ng kanilang bahay, tila naroon pa rin ang presensya ni Marian at hindi niya maiwasan ang pabalik-balik na sakit ng kanyang puso. Para bang isang bangungot na hindi niya kayang takasan. Sa bawat araw, pilit siyang binubuhay ng suporta ng kanyang ina, si Rachel, at ng kapatid niyang si Joshua. Nandyan sila palagi upang palakasin ang loob niya. Ngunit kahit sa kanilang mga mata, alam niyang ramdam din nila ang sakit ng pagkawala ni Marian. Anak, malumanay na sabi ni Rachel habang nakaupo silang magkatabi sa kanilang lumang sofa. Darating din ang oras na gagaan ng loob mo. Alam kong hindi madali, pero kailangan mong magtiwala na magkakaroon din ng liwanag sa lahat ng to. Nakatingin lang si Eman sa kanyang mga kamay. Halos hindi matanggap ang mga salita ng kanyang ina. Alam niya na nais lang siyang palakasin ito. Ngunit sa kaloob-looban niya, ramdam niyang hindi na babalik si Marian. 10 taon ang lumipas at tila nawawalan na siya ng pag-asa. Paano kung wala na talaga si Marian? Palaging bumabalik sa isip niya ang tanong na iyon at palaging bumabalik ang kirot. Isang gabi, dumating si Joshua mula sa trabaho. Niyakap siya ng kapatid
na ngayon ay mas matanda at mas maunlad na. Ngunit kitang-kita pa rin ang pagkabahala sa mga mata nito. "Kuya," sabi ni Joshua habang tinatapik ang balikat ni Eman. "Hindi ka namin pababayaan ni nanay. Alam naming mahirap pero nandito lang kami. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Kahit anong mangyari, susuportahan ka namin." Pinilit ngumiti ni Eman, ngunit sa kaloob-looban niya, naroon ang lungkot na hindi maalis. Kahit anong pagpapalakas ng loob ng kanyang pamilya, hindi pa rin niya magawang bumangon ng tuluyan. Sa bawat araw, patuloy niyang pinupukpok ang sarili ng katanungan, "Nasaan si Marian?" Minsan, napapaisip siya kung may ginawa ba siyang mali. Naaalala niya ang mga masasayang araw nila, pero lagi ring bumabalik sa kanya ang alaala ng araw na umalis si Marian at JR, at mula noon ay nawala na sila. Maraming beses nang pinilit ni Eman na kalimutan ang lahat na magsimulang muli, ngunit sa bawat hakbang na tinatangka niyang gawin, palaging bumabalik ang alaala ng kanyang asawa. Parang anino si Marian na hindi niya matakasan. Kahit napilit siyang pinapakalma ng kanyang ina at kapatid, hindi niya maiwasang tanungin ng sarili, bakit siya nawala ng ganun na lang? Nang minsang magkasakit si Eman at kinailangang magpahinga mula sa trabaho, sinamahan siya ni Rachel habang nakahiga sa kama. Hinaplos ng kanyang ina ang kanyang buhok, tulad ng ginagawa nito noong siya'y bata pa, at tahimik lang silang nag-uusap. Alam ni Rachel na hindi kayang pagaanin ng salita ang lahat ng sakit na nararamdaman ni Eman. "Mahal na mahal ka namin, anak," bulong ni Rachel habang hawak-hawak ang kamay ni Eman. "Huwag kang mawawalan ng pag-asa." Pero kahit ang mga yakap ni Rachel, kahit ang mga pakiusap ni Joshua na bumangon si Eman at magsimula ng bagong buhay, tila walang sapat na lakas upang buhatin siya mula sa kalaliman ng kanyang hinagpis. Sa loob ng 10 taon, nagbago na si Eman. Nawala na ang kanyang dating sigla. Nawala ang kanyang mga pangarap na maging doktor. Bagamat nagsimula siyang magtrabaho bilang nurse, ginawa niya ito hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil kailangan niyang magpatuloy kahit papaano. Ang kanyang mga gabi ay puno ng katahimikan. Ngunit sa likod ng katahimikan ay ang patuloy na pag-uusisa. Hindi siya makatulog ng maayos. Madalas siyang gumigising sa kaligitnaan ng gabi. Nagtataka kung ano ang nangyari kay Marian, kung bakit wala na siya. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo si Eman sa balkonahe ng kanilang bahay, tinatanaw ang mga bituin, muling bumalik sa kanya ang malalim na kirot ng alaala. Hawak niya ang isang larawan nilang dalawa ni Marian. Larawan noong araw ng kanilang kasal. Napakagandang araw iyon, puno ng saya at pagmamahalan. Ngunit ngayon, tila ba nawalan ng kulay ang lahat. Hawak-hawak niya ang larawang iyon habang tuloy-tuloy ang pagbuhos ng luha sa kanyang mga mata. "Marian, nasan ka na ba?" bulong ni Eman, hinayaan ang mga luha na dumaloy. "Bakit mo ko iniwan? Bakit hindi mo man lang ako binalikan?" Gusto niyang sisihin ang tadhana, ang lahat ng mga pagkakataong nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Gusto niyang maniwalang may kasagutan ang lahat ng ito. Ngunit sa kabila ng kanyang paghanap, tila nawawala ang liwanag ng pag-asa. Kahit si Rachel at si Joshua ay unti-unti na ring nawawalan ng mga salita para palakasin ang loob ni Eman. Madalas na silang tahimik kapag kasama siya, pero naroon pa rin ang kanilang presensya. Alam nilang hindi na nila kayang punan ang kakulangan sa puso ni Eman, ngunit patuloy silang naroon para sa kanya. "Kuya, alam kong hindi mo na makita ang dahilan para ngumiti, pero nandito kami. Hindi ka namin iiwan," sabi ni Joshua isang gabi habang nag-uusap sila sa balkonahe. "Si nanay, ako, dito lang kami. Kung hindi na babalik si Marian, hahanapin natin ang paraan para ikaw naman ang bumangon." Tahimik lang si Eman, nakatingin sa mga bituin, hawang patuloy na iniisip ang kanyang asawa. Sa bawat gabi, sa bawat minuto ng kanyang buhay, patuloy niyang hinahanap si Marian. Ngunit sa kaloob-looban niya,
Alam niyang baka wala na itong balikan pa. Tila may bahagi ng kanyang sarili na matagal nang iniwan. Isang bahagi na hindi na muling magigising. Isang araw, matapos ang mahabang duty sa ospital, sakay si Eman ng bus pauwi. Pagod ang kanyang katawan pero mas pagod ang kanyang puso. Nakatulala siya sa bintana ng bus. Iniisip ang kanyang buhay at ang mga bagay na nawala sa kanya. Nasa kaligitnaan ng biyahe nang biglang mag-ingay ang mga pasahero. May nagsisigawan sa harap ng bus at narinig ni Eman ang tinig ng isang babaeng umiiyak at humihingi ng tulong. "Nanganganak!" sigaw ng isang babae. "Tulong! May nanganganak dito!" Agad na bumalik si Eman sa realidad. Hindi siya nag-atubiling tumayo mula sa kanyang kinauupuan at agad na pumunta sa harapan kung saan nagkakagulo ang mga pasahero. Isang babae, halos nakahandusay sa upuan at naghihirap sa panganganak. Agad na kumilos si Eman. Inutusan ang ibang pasahero na magbigay ng espasyo at sinimulang tulungan ang babae. Minga ka ng malalim," sabi ni Eman sa babae habang inaasikaso ang mga kailangan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at siniguradong may sapat na kagamitan siya para tumulong. Sa loob ng 10 minuto, matagumpay na nailuwal ng babae ang kanyang sanggol. Isang malusog na bata ang umiiyak sa kanyang mga kamay at agad niyang nilagay ito sa dibdib ng ina. Ngunit, nang tignan ni Eman ang mukha ng ina, natigilan siya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at halos huminto ang oras. Kilalang kilala niya ang babaeng ito. Si Marian. Si Marian, ang kanyang asawa, ang babaeng inakala niyang patay na. Bagaman mas matanda na ito ngayon, kitang-kita ni Eman ang mga katangiang hindi niya malilimutan. Ang mga mata, ang anyo, at ang mga labi na minsang bumigkas ng pangakong mamahalin siya habang buhay. "Marian?" bulong ni Eman. Halos hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ngunit hindi sumagot si Marian. Napansin ni Eman na bigla itong nawalan ng malay. Marahil dahil sa hirap ng panganganak at sa pagod. Agad na nagpasya si Eman na dalhin si Marian sa ospital. Nang makarating sila sa ospital, agad na inisikaso si Marian. Pinanood ni Eman mula sa labas ng kwarto habang ginagamot si Marian. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Iba-iba ang emosyong nararamdaman niya. Tuwa, lungkot, takot. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Ang babaeng minahal niya ng buong puso, ang babaeng inakala niyang wala na, ay narito sa harapan niya, ngunit tila hindi na siya kilala. Pagkalipas ng ilang oras, nagising na si Marian. Agad na pumasok si Eman sa loob ng kwarto, puno ng pag-asa at kaba. Sa wakas, magkakaharap na ulit sila. "Marian, ako to. Si Eman, asawa mo." Nanginginig na sabi ni Eman. Halos hindi makatingin ng diretso kay Marian. Ngunit tila nagulat si Marian sa narinig. Nakatingin lang siya kay Eman, puno ng pagtataka. "Sino ka?" tanong ni Marian. Halatang walang ideya sa sinasabi ni Eman. "Hindi kita kilala." Durog na durog ang puso ni Eman sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Muling dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. "Ako si Eman," ulit niya. Asawa mo ko. Matagal na tayong kasal. Naalala mo ba ako?" Ngunit muling umiling si Marian. "Pasensya na pero wala akong maalala tungkol sa iyo eh." Tugon nito habang umiiwas ng tingin. Halos hindi makahinga si Eman sa bigat ng nararamdaman. Agad niyang tinawagan si Rachel at Joshua para sabihin ang nangyari. Ilang oras ang lumipas at dumating na sila sa ospital. Pareho ring nagulat si Rachel at Joshua nang makita si Marian. "Marian, di mo ba kami naaalala? Ako to si Rachel. Ako yung biyanan mo. Ito naman, ito si Joshua, kapatid ng asawa mo." Pilit na sinasabi ni Rachel, umaasang may babalik na alaala kay Marian. Ngunit tulad ng nangyari kay Eman, wala ring naalala si Marian tungkol sa kanila.
Puno ng pagtataka ang mukha ni Marian habang pinagmamasdan silang tatlo. Niyakap na lang ni Eman ang kanyang ina habang tahimik na umiiyak, puno ng sakit at pangungulila. Pero sa kabila nito, naroon ang pangako niya sa sarili na hindi siya susuko. Lumipas ang ilang linggo at pilit na inaalagaan ni Eman si Marian, umaasa na babalik ang alaala nito. Ngunit habang tumatagal, mas lumilinaw kay Eman na may mas malalim na dahilan sa pagkawala ng alaala ni Marian. Iba't ibang doktor na ang pinagtanungan nila, ngunit hindi nila maipaliwanag kung bakit tila burado ang buong buhay ni Marian kasama si Eman at ang pamilya nito. Dahil dito, nagpa siya si Eman na paimbestigahan ang nangyari kay Marian. Halos 10 buwan ang lumipas at sa tulong ng ilang ebidensya mula sa mga salaysay ni Marian, unti-unting lumabas ang katotohanan. Nang malaman ni Eman ang buong kwento na pinagdaanan ni Marian, tila isang malalim na sugat ang muling nabuksan sa kanyang puso. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, unti-unti nilang nabuo ang larawan ng kung paano naging malupit ang kapalaran kay Marian at sa kanila bilang mag-asawa. Si JR na matagal nang tutol sa kanilang relasyon ang mismong umagaw kay Marian sa kanyang buhay. Hindi lamang simpleng pagtutol ang ginawa ng kanyang bayaw. Ito ay naging isang malupit na plano upang burahin ang lahat ng alaala ni Marian tungkol sa pagmamahal nila ni Eman. Noong araw na sinama ni JR si Marian sa sementeryo, hindi ito nagbalik sa tahanan nila. Sa halip, dinala ni JR ang kanyang kapatid sa isang liblib na probinsya, malayo sa mga taong nakakakilala kay Marian. Dito, sinimulan niya ang pagpapainom ng mga gamot kay Marian, mga gamot na nagdulot ng unti-unting pagkawala ng kanyang alaala. Sa simula, pinipilit ni Marian na maalala ang kanyang buhay kasama si Eman. Ngunit dahil sa epekto ng mga gamot, lumabo ang kanyang alaala hanggang sa tuluyang hindi na niya matandaan ang kanyang nakaraan. Sa bawat oras na lumilipas, unti-unting nawawala ang mga alaala ni Marian tungkol kay Eman. Ang mga masasayang sandali, ang kanilang kasal, ang kanilang mga pangarap. Nawalan siya ng kakayahang magtanong o maghanap dahil sa mga gamot na pilit na binura ang lahat ng bahagi ng kanyang buhay na may kaugnayan kay Eman. Pinipilit ni JR na itanim sa isipan ni Marian na ang lahat ng kanilang mga alaala ay hindi totoo, na ang kanilang relasyon ay isang maling desisyon, na ang tunay na buhay niya ay nasa piling ng pamilya nila. Para kay Eman, ang bawat detalye ng investigasyon ay parang patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Iniisip niyang sa lahat ng pagkakataong pinilit niyang maghanap ng kasagutan, si Marian pala ay dahan-dahang nawawala. Hindi dahil sa aksidente o hindi sinasadyang pangyayari, kundi dahil sa malupit na plano ni JR, ang kanyang bayaw, na dapat ay protektahan si Marian ang mismong nagwasak sa kanilang buhay. Hindi matanggap ni Eman ang katotohanang si Marian ay inabuso ng sarili nitong kapatid. Hindi lamang pisikal, kundi higit pa sa mental at emosyonal na aspeto. Ang pinakamalupit sa lahat, tinanggal ni JR ang mga alaala ni Marian tungkol sa kanilang pagmamahalan, ang bagay na pinakamatindi nilang pinaghawakan bilang mag-asawa. Hindi naging madali ang buhay ni Marian sa loob ng 5 taon sa poder ni JR. Nang tuluyang mabura ang lahat ng kanyang alaala kay Eman, namuhay siya bilang isang estranghera sa sarili niyang mundo. Hindi niya kilala ang sarili niya, hindi niya alam kung sino siya, at hindi niya alam kung ano ang direksyon na kanyang tatahakin. Ipinakilala siya ni JR bilang isang babaeng malayo sa kanyang totoong pagkatao. Kaya wala siyang ibang ginawang sandigan kundi ang taong umagaw sa kanya mula kay Eman. 5 taon matapos simulan ang karumal-dumal na plano ni JR, inatake ito sa puso at namatay. Naiwan si Marian na mag-isa sa probinsya. Walang ideya kung saan siya nagmula at walang kakilala. Ang mga gamot na iniinom niya ay dahan-dahang tumigil sa pagdaloy sa kanyang sistema at unti-unti niyang sinubukang buuin muli ang kanyang buhay. Ngunit wala nang bakas ng kanyang nakaraan.
Dahil sa pagkawala ng lahat ng kanyang alaala tungkol kay Eman, nagkaroon siya ng ibang buhay. Nakilala niya ang isang lalaking naging bagong asawa niya. Ngunit ang lalaking ito ay mapang-abuso at ginamit lamang siya para sa sariling kapakanan. Ang lalaking ito ang naging ama ng kanyang anak. Ayon sa salaysay ni Marian, nang maramdaman niyang hindi na niya kayang tiisin ang pananakit ng bagong asawa, nagtangkang tumakas si Marian. Nagtungo siya sa Maynila, dala ang kanyang sanggol sa sinapupunan, at doon siya nanganak sa bus na sinasakyan ni Eman. Sa pagkakataong iyon, walang kaalam-alam si Marian na sa mismong araw na iyon ay muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Ngunit, ang pinakamasakit sa lahat para kay Eman ay nang malaman niyang kahit sa muling pagkikita nila ay hindi na siya kilala ni Marian. Tila isang bahagi ng buhay niya ang ganap na nabura. Isang kasaysayan na tila hindi na muling mabubuo pa. Nadurog si Eman sa bawat detalyeng nalaman niya. Iniisip niyang habang siya ay nagdurusa at nagtataka kung nasaan ang kanyang asawa, si Marian ay pinipilit burahin ang kanyang alaala. Hindi sa kagustuhan niya, kundi dahil sa sapilitang ginawa ni JR. Walang kasalanan si Marian. Ngunit siya ang naging biktima ng kapatid na dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Iniisip ni Eman kung gaano katindi ang takot at pagkalito na naramdaman ni Marian sa mga taong iyon, mga taon ng pagkalimot, pagkalito at pagkawala ng kanyang pagkatao. Hindi mapigilan ni Eman ang magtanong sa sarili. Bakit hindi ko siya niligtas? Paano ko nahayaan na mangyari ito sa kanya? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag kay Eman araw-araw. Hindi niya alam kung paano haharapin si Marian na ngayon ay wala ng bakas ng kanilang pagmamahal. Bagamat alam niyang wala siyang kasalanan, nararamdaman niyang tila may pagkukulang siya bilang asawa na hindi niya nagawang protektahan si Marian mula sa sariling kapatid nito. Nadurog si Eman hindi lamang sa pagkawala ni Marian kundi sa pagkawala ng kanilang nakaraan. Mga alaala, mga pangarap at mga plano na sana ay magpapatuloy pa kung hindi dahil sa malupit na kapalaran. Isang gabi, nakaupo si Eman sa tabi ni Marian sa ospital. Pinagmamasdan ang tahimik na mukha ng kanyang asawa habang natutulog ito. Hinawakan niya ang kamay ni Marian, ngunit alam niyang walang katiyakan kung mararamdaman pa ni Marian ang dating pagmamahal na pinagsaluhan nila. Habang nakatitig siya sa asawa, dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Marian, bulong niya. Halos walang tunog ang mga salita. Hindi ko alam kung babalik pang mga alaala mo, pero kahit na hindi, ipapangako ko sa iyo na aalagaan kita. Hindi kita pababayaan, kahit gaano pa katagal. Sa bawat araw, patuloy na lumalaban si Eman. Hindi lang para sa kanyang pagmamahal kay Marian, kundi para sa kanilang pinagsamahan. Alam niyang mahirap bumalik sa dati nilang buhay, ngunit sa kanyang puso, handa siyang magsimula na muli. Kahit na hindi bumalik ang mga alaala ni Marian, hinding-hindi mawawala ang pagmamahal niya sa kanyang asawa. Patuloy na umaasa si Eman na sa bawat araw na lilipas, muling makikilala siya ni Marian, na muling magbabalik ang mga alaala nito, kahit paunti-unti. Ngunit kahit walang kasiguruduhan, nananatiling matatag si Eman. Dahil para sa kanya, ang tunay na pagmamahal ay handang maghintay, handang magsimula muli kahit kaano pa kabigat ang sakit na dala ng nakaraan.